Gusto ko sana ikasal tayong dalawa sa simbahang yan. Malambing na saad ng dalaga. Habang nakaturo sa simbahan malapit sa kinauupuan nilang dalawa. Samantala, may kislap sa mga matang napatingin sa kanya ang binata at nagsalita. Talaga ba, Leia? Ibig sabihin ba nito gusto mo magpakasal sa akin? Nilingon siya ni Leia. Nakataas ang kilay nito subalit may ngiti naman sa mga labi. Bakit? Ayaw mo ba? Sabihin mo lang, madali naman akong kausap. Anito at tumayo. Tinangkapan nitong maglakad palayo. Subalit mabilis siyang hinawakan ng lalaki. Maingat ang pagkakahawak nito sa braso niya. Pero sapat yun para pigilan siya. Ang bilis naman uminit ang ulo mo. Naninigurado lang ako sa narinig ko. Pero sige, kung dyan sa simbahan na yan ang gusto mong maikasal tayo, igagawin ko ang lahat para matupad yon. Siguro, after 10 years, successful na tayo nun. Flight attendant ka na, haba ako naman isang ganap na sundalo. May ngiti pa sa labi ang lalaki habang sinasabi yon. Tila ba siguradong sigurado siya sa mga sinasabi niya? Para bang kontrolado nila ang hinaharap. Samantala, natauhan si Adam nang magring ang kanyang cellphone na nakapatong sa passenger seat ng kanyang sasakyan. Kasalukuyan kasi siyang nagmamaneho ngayon pa uwi, galing sa halos isang buwang labanan sa kabilang bayan. Nang sagutin niya, commander nila yon. Pagkatapos ay napabuntong hininga na lamang siya nang marinig ang sinabi nito. 2 linggong bakasyon. Yun sana ang hinihintay ni Adam. Matapos ang sunod-sunod na misyon na halos hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makapagpahinga ng maayos. Ngunit imbis na tuluyang makauwi at makapagpahinga, pinatawag pa rin siya sa opisina ng kanilang commander. Adam, Napatingin siya sa lalaking nakatayo sa harapan niya na makarating siya sa opisina nito. sir, come in. Malamig na usal ng commander kaya tahimik siyang sumunod. Pagkapasok niya agad, napansin na may isa pang bakanting upuan sa loob. Hindi niya alam kung para kanino yon kaya't may pagtataka niyang tinitigan yon. Sit down. Usal muli ng commander na mabilis niyang tinanguan. At na makaupo, ilang segundo siyang tahimik bago tuluyang magsalita ang nakatataas. May bago tayong kasapi kaya kita pinapunta dito. Napalingon siya nang marinig ang katagang yon. Salubong ang kilay at awang ang labi. Ngayong bakasyon ho? Tanong pa niya, na agad tinanguan naman ng commander. Samantala ay mas lalong napakunot ang noo ni Adam. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa siyang ipatawag. Bakit po kailangan nandito ako? Malalaman mo rin kapag nandito na siya. Sagot sa kanya nito, kaya't hindi na siya nagtangkang magtanong pa. Hindi din naman nagtagal ay nakarinig sila ng katok sa labas ng pinto. Sabay pa silang lumingon doon, tsaka prenteng napasandal si Adam sa sandalan ng upuan. Come in. Nang umalingaw-ngaw ang tinig ng commander, tsaka pa lamang bumukas ang pinto. At sa sandaling yon, parang biglang nawala ang lahat ng nasa isip ni Adam. Isang babae ang pumasok, at ang mukhang yon ay ang mukha ng babaeng kailanman ay hindi makakalimutan ni Adam. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Dahilan kung bakit tila hindi siya makagalaw mula sa pagkakaupo. Maging ang mga mata niya ay nakapirmi lamang sa babae. Naka-uniforme ito. Maayos ang pagkakatali ng buhok. Wala naman sanang kakaiba sa itsura, kundi lamang siya ang taong ilang taon nang pilit kinakalimutan ni Adam. Subalit hanggang ngayon bigo siyang magawa ito. Nanatili itong nakatayo sa may pintuan. At nang napatingin ito sa gawin ni Adam, tsaka lamang ito natigilan. Bakas ang gulat sa mga mata niya. Subalit maliban doon, naramdaman niya ang pagdaan ng tila isang kurot sa dibdib niya habang pinagmamasdan si Adam. Leia? Mahina lamang ang pagkakasabi ni Adam noon, subalit hindi yan nakaligtas sa pandinig ng babae. Gayunpaman, hindi ito sumagot. Leia, lumapit ka. Nang marinig ang utos ng commander,
Tsaka pa lamang siya kumilos at agad itong lumapit sa mesa. Magandang araw po, sir. Bati niya. Magandang araw at maligayang pagdating. May konting ngiti sa labi ng commander na nagpapahiwatig ng isang mainit na pagtanggap. Maraming salamat po. Pagkatapos, tsaka naman napatingin ng commander kay Adam at doon pa lamang siya napaayos ng upo. Siguro naman ay kilala mo na siya. Hindi agad nakasagot si Adam sa tanong na yon. Sa halip, ilang beses siyang napalunok habang nakatingin kay Leia na walang reaksyon habang nakaharap sa kanya. Adam. Yes sir. Tumangutango ang commander sa sagot niya, tsaka ibinaling ang tingin kay Leia. Alam mo na siguro kung bakit ka nandito. Simula ngayon kabilang ka na sa pangkat natin. Yes, and thank you for the warm welcome, sir. I won't let you down. Sagot ni Leia. Sandaling namayani ang katahimikan sa apat na sulok ng silid na yon nang marinig ni Adam ang usapan ng dalawa. Hindi siya makapaniwala sa narinig at maging sa nakikita niya. Ilang taon na nga ba ang lumipas? Isang dekada? Hindi ito ang gusto ni Leia noon. Nais niya sanang tanungin si Leia kung ano nangyari, kung bakit ito ang propesyong pinasukan nito. Gayong tandang-tanda niya kung paano kumikislap ang mga mata nito sa tuwing nakakakita ng eroplano sa himpapawid at kung gaano ito katakot makakita ng baril. Subalit sa pagkakataong yon, tumingin ang commander kay Adam, tsaka nito binasag ang nakakabinging katahimikan sa kanilang tatlo. Bago ko makalimutan, may isa pa akong sasabihin. Muling napalunok si Adam nang marinig yon. Bigla siyang kinabahan nang maisip niya ang posibleng sasabihin ng commander. Batid ko masakit pa rin sa iyo ang nangyari, Adam. Nasawi ang kapares mo ng huling labanan. Masakit man ito. Pero ganun talaga ang realidad ng mga tagapagsilbi sa bayan. Kailangan natin maging matatag dahil ito ang sinumpaan nating tungkulin at pangako. Bahagya siyang napayoko. Bukod doon, kailangan nating palitan siya. Hindi pwedeng wala kang kapareha sa susunod yung misyon. Si alias Pido, ang leader ng terorista, kinakailangan yung sugpuin sa lalo madaling panahon. Tumango lang si Adam at hindi na nagtangkapang sumagot. Kaya simula ngayon, Leia, magiging kapareha mo ay si Adam. At nang marinig yon, agad na napatingin si Adam kay Leia. Ang namumuong luha sa kanyang mga mata dahil sa pagkasawi ng kaibigan ay tila ba mabilis na natuyo. Sir, sigurado po ba kayo? Mahina niyang tanong. May problema ba sa sinabi ko, Adam? Wala ho. Tumango ang commander. Sa sagot na yon, tsaka inilipat ang tingin kay Leia. How about you, Leia? Wala rin po sa akin, sir. Mabuti. Pagkatapos ay tsaka lamang tumayo ang commander at kinuha ang ilang papel na nasa mesa. Pabalik-balik niya pang tinignan ng dalawa bago muling magsalita. May 2 linggo kayong bakasyon bago ang susunod na operasyon. Gusto kong gamitin niyo ang 2 linggong yun para makilala ang isa't isa. Napatingin si Adam sa kanya, kaya muling napaawang ang kanyang labi. Sir, kami po ni Leia. Alam ko marami kayong kailangan malaman sa isa't isa. Hindi na siya nakapagsalita pa nang sabihin niyo ng commander. Bumalik sa isipan niya ang dati, ang mga nangyari noon, at ang mga salitang hindi niya nasabi pa kay Leia. Ito na nga kaya ang tamang pagkakataon para doon. At bilang magkapareha, kailangan niyo magtiwala sa isa't isa. Gusto ko sa loob ng 2 linggo ay kilalanin niyo na mabuti ang isa't isa. Kailangan niyong magkapalagayan ng loob. Di ko naman sinasabing kailangan niyong maging magkadikit sa bawat segundo. Pero gusto ko matutunan niyong makibagay at pagkatiwalaan ng isa't isa. Yes, sir. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Kung gano'n ay pwede na kayong umalis. Naunang tumayo si Leia nang marinig ang mga katagang yon. Tsaka sandaling nilingon ang commander. Salamat po, sir. Aniya pa. Tsaka nauna nang lumabas habang ilang segundo namang nanatili si Adam sa loob. Hindi pa rin magawang paniwalaan ang lahat.
Hindi naman labag sa kanya ang maging kapareha si Leia. Mas mainam nga yon at magagawa niya itong protektahan. Subalit iniisip niya kung ayos nga lang ba ang lahat ng ito kay Leia. Lalo na't dati nitong hiniling na sana hindi na muli pang mag-cross ang landas nila. Adam, Napatingin siya sa commander nang tawagin siya nito. huwag mo nga hayaang makaapekto ang nakaraan ninyo sa trabaho. Natigilan siya nang marinig yon. Alam niyo po, hindi naman ako bulag. Adam, para hindi ko magawang basahin ang mga mata ninyo. Napatango siya at wala nang sinabi pa. Si Adam lumabas na ng opisina. Agad niyang nakita si Leia na naglalakad sa pasilyo kaya't sinubukan niya itong habulin. Leia! Tawag niya, ngunit dito tumigil sa paglalakad. Leia, sandali! Muli niyang tawag. Maririnig ang mabibilis itong hakbang mula sa konkretong sahig ng pasilyong yon. Samantala huminto naman si Leia, ngunit hindi siya lumingon dito. Pwede ba tayo mag-usap? Tumaas ang kilay ni Leia at nilingon ng lalaki. Natatawa siya sa reaksyong nakapaskil sa mukha ni Adam habang bahagya itong hinihingal. May kailangan ka pa ba? Marami. At alam mo yan. Natawa si Leia nang marinig yon. Para sa'kin wala na. Matagal na yan, Adam. Kalimutan ko na nga eh. Sa tingin mo ba, magagawa kong humarap sa'yo ngayon kung daladala ko pa rin yun hanggang ngayon? Let's move on, Adam. I don't want to involve any personal matter here. Alam ko. Nakayukong sabi ni Adam. Kung tungkol sa trabaho, wala kang problema sa akin. You know what I mean? Kung ganun ano pala? Hindi agad nakasagot si Adam. Ilang taon niya nang gustong sabihin ng maraming bagay, ngunit ngayong nasa harapan niya na si Leia, wala siyang maisip na tamang salita. Kumusta ka? Kumusta ako? Tumingin si Leia sa kanya na parang hindi makapaniwala. Tiningnan lamang siya ni Adam. Sinusuri ang itsura niya. Ano nangyari? Hindi ba't gustong-gusto mo maging flight attendant? What happened? Hindi ka na ba natatakot sa baril ngayon, Leia? Mas lalong tumaas ang kilay ni Leia sa tanong ni Adam. Wow, you're asking me that? Eh di ba nga pinangako mo sa akin sa buong mundo noon? Na ikakasal tayo sa simbahang sinabi ko pero ano nangyari, Adam? Handa naman akong tuparin lahat yun, Leia. Wow, what a big word. Parang hindi kita nakitang may kahalikang iba. Hindi nakasagot si Adam. Maging si Leia ay napaiwas na din ang tingin dahil sa mismong sinabi niya. You know what? Forget about it. To answer your question, people change. I'm sorry. Kala ko hindi na kita makikita. Hindi magawang mahanap ni Adam ang mga saktong salita para sabihin kay Leia. Kaya't yun na lamang ang tanging nasabi niya. Hanggang ngayon, ramdam pa rin ni Leia ang betrayal na naranasan niya. Bahagyang napangiti ang babae. Hindi yun ngiting may halong tamis bagkos. Isang ngiting mapait. Heto ako. I'm okay. Doon saglit silang natahimik. Dati, kaya nilang mag-usap na ilang oras nang hindi nauubusan ng sasabihin. Ngayon, kahit simpleng tanong ay parang napakahirap sagutin. Siya nga pala, mauna na ako. At may pupuntahan pa ako. Sabi ni Leia, kaya't napatango na lamang si Adam. Magkita tayo bukas ah. Dagdag pa ni Leia at tumalikod na. Ilang segundo itong tinitigan ni Adam bago ito tuluyang mawala sa paningin niya. Ang babaeng dati ay takot sa baril. Ngayon ay halata sa ekspresyon ng mukha nito ang pagiging matapang. Napangiti na lamang ito. Pakiwari niya ibinigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng tadhana para ayusin ang lahat. At ngayong abot kamay niya na muli si Leia, hindi niya sasayangin ang pagkakataong yon. Samantala, mabilis na lumipas sa mga araw. Nagkita silang muli
At doon nagsimula ang 2 linggong ipinag-utos sa kanila. Sa unang araw, medyo tahimik pa sila pareho. Tila nagkakailangan pa dahil sa nangyaring sagutan nila. Anong gusto mong gawin? Wala. Tipid na sagot ni Leia. Wala? 2 linggo tayo magkakasama tapos wala? Ano magagawa mo wala nga akong gustong gawin. Napatawa si Adam sa sinabi ng babae. Ganito ka pa rin. What do you mean ganito? Tanong ni Leia. Nakapirme ang tingin nito sa malayo. Masungit. Hindi ako masungit Talaga ba, Leia? You know what? Ikaw masyado ka madaldal May halong inis na sa tinig ng babae. At least may kausap ka. Napailing-iling na lamang si Leia dahil sa narinig. Sa isip niya wala pa ring pinagbago ang lalaking ito. Masyado pa ring madaldal. Sa huli, napagkasundoan rin nilang kumain. Hindi sa mamahaling restaurant, kundi sa isang tusok-tusok na park, kagaya ng dating nakasanayan. Nung estudyante pa lamang sila, masaya at magkasamang nangangarap sa hinaharap. Samantala, lumipas ang ilang araw, unti-unti nang nagiging normal ang pakikitungo ni Adam at Leia sa isa't isa. Hindi na sila gaanong naiilang, tulad nung unang araw. Minsan, sabay silang kumakain. Minsan naman ay naglalakad lamang kung saan-saan habang nagkukwentuhan patungkol sa trabaho. Hindi pa rin naman naging mahirap para kay Leia ang pakisamahan si Adam. Kung tutuusin, maayos naman itong kasama. Ang problema lang, hindi nito maiwasang balikan na nakaraan. Bagay na ikinaiinis ni Leia. Kung maaari sana, ayaw niya nang balikan pa yon. Kung ano man na nangyari noon, matagal na yon. Bagay na dapat na ibaon sa limot. Naalala mo pa ba yung lugar na pinuntahan natin dati? Tanong ni Adam isang hapon. Subalit hindi man lang tumingin si Leia. Anong lugar? Malapit sa ilog. Maraming ilog. Alam mo kung alin yun? Nakalimutan ko na You're a liar. At dahil doon, may kakatuwa sa reaksyon ni Leia. Kaya napatingin siya. Kung alam mong nagsisinungaling ako, ba't mo pa tinatanong? Umangat ang sulok ng labi ni Adam. Gustong-gusto kasi niya na inaasar ito noon pa man. At hanggang ngayon masungit pa rin ito. Kasi gusto ko marinig sa'yo. Ang kulit mo. Hindi ka na nasanay sa akin. Hindi ba't paborito kong gawin noon ay asarin ka? Hindi na sumagot si Leia sa sinabi ni Adam. Tsaka sila nagpatuloy sa paglalakad. Pareho silang nanahimik habang ninanamnam ang malamig na simoy ng hangin na tumatamas sa mga balat nila. Subalit makalipas lamang ang ilang minuto, muling nagsalita si Adam. Naalala mo pa ba noong? Adam, May problema ba? wag na. Don't ask anymore. Samantala, isang tangulang ang naging tugon ni Adam. Hindi na tinangkapang ipagpatuloy ang sasabihin. Naisip niyang baka mas lalong nahihirapan si Leia sa tuwing babanggitin niya ang nakaraan nila. Baka hindi pa ito ang tamang pagkakataon para linawin ang lahat. Ngunit kahit anong gawin niya, para bang hindi niya mapigilan ang sarili. Minsan may mga makikita silang bagay na magpapaalala sa kanya ng kanilang nakaraan. Minsan bigla na lamang yung babanggitin ng lugar at minsan magtatanong siya tungkol sa mga bagay na matagal nang ayaw na pag-usapan ni Leia. Hindi naman ito nagagalit agad. Sa una sumasagot naman ang babae. Ngunit habang tumatagal, lalo niyang nararamdaman na ayaw na nga nitong balikan ng mga yon. Isang gabi, habang kumakain sila, muling nagsalita si Adam. Bilang magka-partner, kailangan nila magkasama sa lahat ng oras, kaya't sa isang apartment lang sila tumutuloy. Ayos lang naman yun kay Leia dahil tigisan naman sila ng silid. Alam mo, dati, Pwede bang wag na? Malamig at naiinis sa tugon ni Leia. ano masama sa pagtatanong? Wala. Pero wag mo sanang kalimutan na magkasama tayo dito para sa trabaho. Ipinag-utos ito ng commander para magkapalagayan tayo ng loob at hindi para ungkatin na nakaraan na matagal ko nang binaon sa limot. Pero dahil sa ginagawa mo, mas lalo napapala yung loob ko sa'yo.
Please lang, Adam. Patahimikin mo na ako dahil matagal na tayong tapos. Kung di mo magawang kalimutan, wag mo ako idamay dyan. After all, kasalanan mo. Mahabang litanya ni Leia. Kaya't may kirot sa pusong napayuko si Adam. Hindi ganyan magsalita ang Leia na minahal niya. At aminado siya, kasalanan nga niya. I just thought we can still try. Try? Pagod ako eh. Pagod na ako. Sa akin? Ha? Hindi na magawang sumagot ni Leia sa tanong na yon. Dahil hindi niya rin naman alam. Leia, Tawag niyang muli tsaka inilapag ang kutsara. Akmang hahawakan niya, ang kamay nito nang lingunin siya nito at malamig na tiningnan sa mga mata. Sinabi ko ng pagod ako. Natahimik si Adam. Pagkatapos ay maya-maya tumango ito. sige, magpahinga ka na pagkatapos ito. Pinagpatuloy nila ang pagkain ng walang imikan. Hindi alam ni Adam kung paano siya lalapit kay Leia o kung paano niya ito muling kakausapin. Hindi naman niya gustong inisin ito. Gusto lang niya magkaroon ng pagkakataong sabihin ng mga bagay na hindi niya nasabi noon. Pero sa bawat pagtatangkang gawin yon, lalo lamang itong lumalayo. Samantala, pilit namang tinatago ni Leia ang matinding pagkainis. Ayaw niyang ipakitang naaapektuhan siya. Ayaw niyang malaman ni Adam na hanggang ngayon ay may bahagi pa rin sa kanya na nasasaktan kapag pinag-uusapan ng nakaraan. Lumipas ang mga araw. Napansin ni Adam na tahimik na naman si Leia, kaya't kahit nag-aalangan, ay lumapit siya dito. Galit ka ba sa akin? Mahina niyang tanong, ngunit sapat para marinig ni Leia. Napabuntong hininga naman ng babae bago sagutin ang tanong na yon. Hindi ako galit. Kung ganun, ba't parang ayaw mo makipag-usap? Kasi wala naman tayong kailangan pag-usapan, Adam. Akala mo lang wala, Leia, pero meron at marami yon. Tulad ng ano, Adam? At nang lumingon si Leia, ay nakataas ang kanang kilay nito. Palatandaang naiinis na naman ito. Tulad ng tayo. Mabilis na natawa si Leia sa kanya nang sabihin niya yon. Walang tayo, alam mo yan, Adam. Simula nung gabing sinira mo ang tiwala ko. Alam ko naman yun. Nakayukong anito. Hindi magawang ipagtanggol ang sarili. Kung alam mo, ba't mo pa rin binabanggit? Gusto mong damayan kita sa pagiging miserable, Adam? Hindi naman sa ganun. Pero, hindi din naman ganun kadaling kalimutan yun para sa akin. Pas magkaiba tayo. Okay? Napatango na lamang si Adam. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag ang sarili. Alam niyang may mga bagay na hindi pa rin alam ni Leia. Pero hindi rin niya alam kung papayag pa ba itong makinig. Gayunpaman, masyado namang halata ang lahat. Ayaw na ni Leia. Mahirap para sa kanyang tanggapin yon. Subalit para kay Leia, susubukan niyang manahimik. Samantala, makalipas muli ang ilang araw, mas naging maayos muli ang kanilang pakikitungo. Hindi na madalas magsalita si Adam tungkol sa nakaraan. At mas naging komportable naman si Leia sa presensya nito. May mga pagkakataong nakakatawa pa rin sila na magkasama. Ikaw na ang magluto. Utos ni Leia isang araw nang matapos sila mag-usap kung anong kakainin. Bakit ako? Tanong ni Adam. Kasi hindi ako marunong. Hindi ba obvious, Adam? Taas kilay na sabi ni Leia tsaka pareho silang tumawa. Sinasabi mo lang yan para akong gumawa. Sagot pa ni Adam. Subalit tumayo na rin ito at sinimulang magtungo sa kusina. Hindi naman talaga ako marunong eh. Sinundan ni Leia si Adam sa kusina upang panoorin ito. Naalala ko dati marunong ka. Nakalimutan mo na ba kung paano lutuin yung paborito nating dalawa? Matagal na. Grabe ka naman. Natawa si Leia sa reaksyon ni Adam.
Kahit papaano, gumagaan na rin ang loob niya sa lalaki. Mabuti at nakinig ito nang sinabi niyang wag nang ungkatin ang kanilang nakaraan. Ikaw kasi Napangiti rin si Adam. Ilang segundo silang nagkatitigan at pareho silang biglang natahimik. Parang saglit silang bumalik sa dating sila. Ngunit agad ding umiwas si Leia. Ano? Wala. Pag-iwas niya sa tanong ng lalaki. Pagkatapos ay muling nanumbalik ang katahimikan. Buong oras ay tahimik na pinanood ni Leia ang ginagawang pagluluto ni Adam. Buttered shrimp. Umaalingasaw ang aroma nun sa buong silid. At bawat singhot, tila ba si Leia mismo ang bumabalik sa nakaraang ayaw niya na sanang balikan pa. 2 araw na lang. Sabi ni Adam nang makalipas pang ilang araw at napansin nilang konti na lang ang natitirang araw ng kanilang bakasyon. Oo nga no, parang ang bilis. Masaya ka ba? Sakto lang. Paano mo nasabi yan? Kasi naging maayos naman kahit papano. Maayos. Tumango si Leia nang hindi nagsasalita. Akala ko galit ka sa akin. I am not. Akala ko ayaw mo akong kasama. Sa totoo lang, Ano? mas gusto kitang kasama kaysa sa inaakala ko. Hindi kaagad nakasagot si Adam. Sa halip, tumingin siya sa kabilang direksyon. Takot itong may masabi na naman siyang ikasasama ng loob ni Leia. Inom tayo mamaya. Sigurado ka ba? Oo. Akala ko ayaw mo ng amoy ng alak. Ikaw din naman, di ba? Pero marami nang nagbago, Adam. Masanay ka na. Sige. Kung yan ang gusto mo. Hindi naman ganun karami ang tao na magtungo sila sa isang bar. May ilang magkakaibigan nag-uusap. May mga taong tahimik lamang na umiinom sa kani-kanilang mesa. Naniningkit ang mata nilang pareho dahil sa sari-saring ilaw na tumatama sa mga mata nila. Pagkatapos ay naupo sila sa isang sulok. Anong gusto mo? Kahit ano. Tumango si Adam at agad umorder ng 2 inumin. Nang dumating ang mga yon, agad na uminom si Leia. Mabilis niya yun nilagok na para bang uhaw na uhaw, kaya't napatingin sa kanya si Adam. Bagalan mo lang. Usal pa nito kaya't napatingin siya dito. Bakit ko naman kailangan bagalan? Baka malasing ka Ikaw nga ang unang namumula dyan? Natatawang sabi ni Leia, kaya't napailing-iling ang lalaki. Hindi ako namumula Tanggi pa niya, subalit mas pinakatitigan siya ni Leia. May pangaasar sa ekspresyon ng mukha nito. Tignan mo nga. Ulit mo talaga. Pero alam mo, na-miss ko yan. Kapag ngumingiti ka, Leia, mas lalo kang gumaganda. Hindi rin naman nagtagal, mas naging magaan ang kanilang usapan. Napag-usapan nila ang trabaho, ang mga misyon, na pinagdadaanan nila, at maging mga bagay na gusto nilang gawin pagkatapos ng kanilang serbisyo. Kung di ka naging sundalo, ano kayang ginagawa mo? Siguro magtatayo ako ng maliit na bahay, yung malayo sa gulo. Napangiti si Adam. Yun nga ang gusto ni Leia noon. Isang tahimik na pamumuhay. Samantala, ay nagpatuloy pa ang usapan nila. At kahit sandali lamang, nakalimutan ni Leia ang mga bagay na pilit niyang iniiwasan. Hanggang sa tumayo siya na makaramdam ng pagkahilo. CR lang ako Paalam niya at hindi na hinintay pang makasagot si Adam. Mabilis ang ginawa niyang paglalakad, papunta roon. Ngunit di pa man siya nakakalayo. May isang lalaking biglang sumipol. Miss! Bagamat narinig niya yun ay hindi niya ito nilingon. Ngunit, bigla itong tumayo at humarang sa kanyang daraanan. Ganda mo naman.
May nakakakilabot ng ngisi sa lalaki at malagkit itong nakatingin sa kanya. Excuse me. Tumaas sa mga kilay niya. Samahan mo naman ako. Hindi mo ba kaya mag-isa? Subalit imbis na umalis, mas lalo pang umiti ang lalaki. Sandali lang. Sinabi ng ayoko eh. Aniya, nang subukan pa siya nitong hawakan sa braso. Susubukan sanang lumabas ni Leia. Ngunit biglang hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kanyang braso. Sinubukan niya yung alisin. Subalit masyadong malakas ang lalaki. Ano ba? Huwag mo nga ako hawakan. Bitiwan mo ako. Sa kabilang banda, nang marinig ang sigaw na yon, agad na lumingon si Adam sa gawin ni Leia at mabilis siyang napatayo. Kumuyom ang kamao niya at nalilisik ang mga mata nang maglakad papalapit sa babae. Ano ginagawa mo? Napalingon sa kanya ang lalaki at kaswal na nagsalita. Nag-uusap kami. Sinabi niyang ayaw niya, di ba? Seryoso ang tinig ni Adam nang sabihin yon. Mahahalata ang bahid ng galit. Ano mong pakialam mo? Boyfriend ka ba niya para mag-react ka ng ganyan? Tanong ng lalaki kaya't akmang susuntukin na ito ni Adam nang mabilis siyang pigilan ni Leia. Adam, wag mo nang patulan. Lasing lang yan. Tsaka ayos lang naman ako. Hindi maganda ang ginagawa ng taong to, Leia. Aniya sa kahinarap muli ang lalaki. Humingi ka ng tawad. Para saan? Sa pambabastos mo, para saan pa ba? Nagbibiro lang ako. Pues hindi nakakatawa yung biro mo. Inis na sagot ni Adam kaya't natahimik ang lalaki. Maya't maya pa, umalis na lang ito nang mapansin ang baril na nasa bewang ni Adam. Agad namang humarap si Adam kay Leia. Nasaktan ka ba? May ginawa ba siya sa'yo? Wala naman. Kung ganun, umuwi na tayo. Wala nang nagawa si Leia. Napatango na lang siya sa lumabas ng bar. Tahimik ang kanilang paglalakad. Walang may gustong magsalita at kapwa parehong nahihilo ng konti dahil sa tama ng alak. Nang mapadaan sa isang park malapit sa tinutuluyan nila, nagpasya silang magpahinga muna. Natakot ako. Kala ko kung ano na nangyari sa'yo. Nung nakita kong kinakausap ka ng lalaking yun. Ani Adam, habang nakatingin kay Leia. Nasa malayo naman ang tanaw ng babae. Pero wala naman eh. Oo nga, pero nag-alala ako. Di mo naman kailangan gawin yan eh, Adam. Kaya ko naman ang sarili ko. Pero cargo kita, dahil kasama kita, partner kita sa trabaho. You're right. Magkasama lang naman tayo dahil sa trabaho natin. Napatigil si Adam sa narinig. Tsaka ito tumayo para harapin ang nakaupong si Leia. Leia, ilang taon na ang lumipas, oo. Pero hindi ibig sabihin nun wala akong pakialam. Trabaho man o hindi, mag-aalala pa rin ako. Gusto pa rin kitang protektahan at pagsilbihan kapag magkasama tayo. Diretsong pagkakasabi ni Adam, kaya't sinalubong ni Leia ang tingin niya. Walang kahit na anong emosyon sa mga mata nito ng mga sandaling yon. At ano naman ang gusto mo mangyari? Pag-usapan natin to, Leia. Lahat. Lahat ng mga nangyari sa atin. Huwag naman ganito. Kahit minsan naman pagbigyan mo ko. May halong pagmamakaawa ang tinig ni Adam habang sinasabi yon. Subalit na natiling bato ang puso ni Leia. Huwag na. Hanggang kailan mo ba ako itataboy, Leia? Hanggang sa mapagod ka, tumigil ka na, Adam. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin makita yung point kung ba't kailangan pa natin pag-usapan ng mga bagay na matagal na nating tinapos, di ba? Para malaman ang totoo. Alam ko na ang totoo. Hindi mo alam ang buong katotohanan, Leia. Pero alam ko ang nakita ko, Adam. At hindi ako bulag at huwag mo akong gawing tanga. Pero hindi mo alam kung ano talaga nangyari.
You know what, Adam, tama na. Pagod na ako, umuwi na tayo, please. No. Gusto ko sabihin mo sa akin kung ba't di mo ako pinakinggan noon. Dahil wala naman akong kailangan marinig sa'yo. Sapat na nakita ko, Adam. Alam mo ba kung bakit ganun kasakit yun? Alam mo ba na mahirap para sa akin ang lahat? Alam mo naging madali lahat para sa akin, Adam? I know it's hard. Kung ganun, bakit pa ako paulit-ulit na pinahihirapan? Hindi ba sapat na sinaktan mo na ako noon? Sasaktan mo ulit ako ngayon? Wala naman akong balak na saktan ka ulit, Leia. Gusto ko lang ayusin natin. Kung ganun, bakit ngayon mo lang ginagawa? Dahil noon, hindi mo ako hinintay, Leia. Hindi mo ako pinakinggan. Kahit isang salita mula sa akin. So you're saying kasalanan ko, Adam? Is that it? Hindi ko sinabing kasalanan mo. Just listen to me, Leia. Gusto ko lang naman sabihin sa iyo ang mga nangyari. Hinawakan niya ang kamay ni Leia. Subalit mabilis din itong iwinaksi ng babae. Ayoko. Tapos na yon. Ayoko nang bumalik doon, Adam. Tsaka pinunasan ni Leia ang kanyang pisngi. Alam mo kung anong problema sa'yo? Palagi mong iniisip na kaya mong ayusin ang lahat, kaya parang ang dali-dali lang sa'yo na gumawa ng butas. Pero nagkakamali ka. Hindi lahat kayang ayusin yan, Adam. Pagkatapos tumayo na rin ito. Inayos ang sarili tsaka muling tiningnan si Adam. Umuwi na tayo. Gusto ko na magpahinga. Pero mahal pa rin kita. Natigilan si Leia. Pareho silang natahimik. Parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid at tanging ang paghinga lamang nila ang maririnig. At sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taon, wala na siya ibang gustong itago. Mahal pa rin kita, Leia. Uuwi na ako. Kung ikaw ayaw mo pa umuwi, hindi magpaiwan ka dito. Ani Leia tsaka tumalikod at tuluyang naglakad palayo. Hindi siya pinigilan ni Adam. Naiwan lamang ito nakatayo roon. Tahimik na pinagmamasdan si Leia. Habang naglalakad hanggang tuluyang mawala ito sa kanyang paningin. 2 araw na lamang ang natitira sa kanilang bakasyon. Ngunit matapos ang gabing yon, parehong hindi na nila alam kung ano pang mangyayari sa mga susunod na araw. Pagkatapos ng gabing yon, hindi niya na muling nakausap si Leia. Hindi naman niya ito tuluyang iniwasan dahil alam niyang wala na silang gaanong oras matapos ang kanilang bakasyon. Ngunit sa tuwing magkakasalubong sila, sapat na ang isang tango o isang maikling tingin para malaman ng bawat isa na hindi pa tapos ang kanilang pagtatalo. Sa mga sumunod na araw, pareho silang nanatiling tahimik. Kung dati sabay silang kumakain, ngayon nauuna si Leia, saka na lamang susunod si Adam. Kung dati nag-uusap sila tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa trabaho, ngayon, puro tungkulin na lamang ang pinag-uusapan nila. Malayo-layo sa bayan ng pugad ni alias Pido. Kaya't kailangan maaga kayong gumayak bukas. Susunduin ko kayo dyan para sama-sama tayo makarating doon. Masyadong biglaan ito sa kadahilan ng hindi natin pwedeng patagalin pa at hayaan silang patuloy na maghasik ng kasamaan. Halos 10 bagong kaso ang naitalang ginawa nila sa loob ng 2 linggo. Inihiling ko na ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Nagkatinginan sina Adam at Leia nang marinig ang boses ng commander nila sa radyo. Agad na tumayo si Leia para ayusin ang mga gamit na kakailanganin nila. Ganon din ang ginawa ni Adam, habang nananatili ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. 6:00 bukas ang alis natin. Nakapaganda na ako. Tipid na sagot ni Adam sa babae. Tanging pagtangulang ang isinagot ni Leia dito. Pagkatapos, muli na silang natahimik. Wala nang nagtangkang magsalita.
Hindi rin siya pinilit ni Adam na makipag-usap. Alam niyang kailangan mo na niyang bigyan ng oras si Leia. Ngunit habang lumilipas sa mga oras, lalo niyang nararamdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa paparating na misyon, kundi dahil ayaw niyang umalis na hindi man lang sila nagkakaayos. Kinagabihan, halos lahat ay tahimik na. Maging ang langit ay makulimlim ng gabing yon. Tila ba nagbabadya ang isang trahedya. Ng mga sandaling yon nasa labas si Leia nang marinig niya ang yabag na papalapit. Sa tunog ng mga yapak na yon at presensya pa lamang nito, hindi niya na kailangan lingunin upang malaman kung sino yon. Leia, pwede ba tayo mag-usap? Kung tungkol pa rin ito sa nangyari no isang gabi, ayoko. Hindi ako pumunta dito para makipagtalo. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Mahinang pagkakasabi ni Adam. Ngunit dinig yun ni Leia, kaya't bahagyang napakunot ang noon nito. Nilingon niya pa ito nang may pagtataka, kaya't sandaling napaawang ang labi ng binata bago muling nagsalita. Para sa lahat ng sinabi ko. Para sa pagpipilit kong pag-usapan ng mga bagay na ayaw mo nang balikan. Alam ko hindi ko dapat ginawa yon. Tama ka. Hindi ko dapat pinilit. Pero masyado akong nadala. Dahil ilang taon kong hinintay na magkaroon tayo ng pagkakataong makapag-usap ulit. Alam ko namang kasalanan ko kung bakit tayo umabot sa ganito. Hindi ko naman hinihingi na mapatawad mo agad ako. Gusto ko lang na bago tayo sumabak bukas, alam mong wala akong galit sa'yo. Nang marinig ang mga katagang yon, tsaka lamang humarap si Leia. Pagkatapos ay napayuko rin ito sa bahinga ng malalim. Matagal siyang natahimik bago nagsalita. Tila ba iniisip ng mabuti ko anong dapat sabihin? Adam, hindi ko alam kung kaya ko pang pag-usapan ang nangyari noon. Pero hindi ibig sabihin, pinatawad na kita. At hindi rin ibig sabihin na kalimutan ko na. Hindi ko naman hinihingi yon. Pero alang-alang sa trabaho natin, sa misyon natin bukas, hindi ko alam kung anong mangyayari. Ayokong pumasok tayo roon ng may sama na loob sa isa't isa. Muli ay napabuntong hininga si Leia. Tama ka. Sagot pa nito kaya't may konting ngiti sa labi ni Adam na napatango nang sa wakas ay tinignan niya ito. Pero wag mong isipin na okay na ang lahat. At wag mo munang ungkatin na nakaraan. Dagdag pa niya. Susubukan ko. Adam. Sumeryoso ang tinig niya kaya't muling napangiti ng bahagya si Adam. Yes, hindi ko nababanggitin. Napataas pa ang kamay ng lalaki nang sabihin yon. Pagkatapos, muling namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Ilang minuto muna ang lumipas bago nagsalita si Leia. Humihingi rin ako ng tawad. Alam kong hindi mo naman sinubukang saktan ako noon. Siguro, yun talaga ang nakatadhanang mangyari. Everything happens for a reason, sabi nila. At kung hindi ako nasaktan nun, hindi ko matututunan maging matapang. Bukod doon, alam ko rin hindi naman naging madali para sa'yo na makapagtrabaho sa taong may ganong nakaraan sa'yo. Pero hanggang dito lang muna. Mahabang litanya niya, habang nananatili ang tingin sa kanya ni Adam. May misyon tayo bukas at gusto kong umuwi tayong pareho ng ligtas. Dagdag pa ni Leia. Habang hindi naman kaagad nakasagot si Adam. Isang simpleng tango lamang ang nagawa nito. Habang tinitignan si Leia. Alam niyang delikado ang misyon nila bukas. Subalit, hindi niya magawang iwaksi sa isip ang itsura ni Leia. Napakaganda nito. Tulad ng dati. Nagagawa pa rin siyang higupin ng mga mata nito. Samantala, sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, ngayon nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Hindi pa man maayos ang lahat. Sapat na iyon upang makapagpatuloy sila.
Kinabukasan, maaga silang naghanda. Ang misyon nila ay hindi ordinaryo. Ang target nila ay si alias Pido, isang tao na matagal nang hinahanap ng kanilang pangkat at itinuturing na isa sa mga pinakamapanganib na kalaban na makakaharap nila. Kailangan nilang puntahan at tupukin ang pugad nito. Alam nilang hindi magiging madali ang misyon at higit sa lahat, alam nilang maaari din hindi na sila makabalik. Habang naghahanda, napansin ni Leia na tahimik si Adam habang hinintay nila ang pagdaan ng kanilang sasakyan. Walang pag-aalinlangan niya itong nilapitan tsaka naupo sa tabi nito. Kinakabahan ka ba? Hindi ko alam. Pero ayoko isipin kung ano man posibleng mangyari kapag nagkamali tayo. Mag-iingat naman tayo eh. Sagot ni Leia at bumaling ng tingin sa langit. Katulad kagabi, makulimlim pa rin. Adam, kung may mangyari man, huwag kang babalik para sa akin ah. Iligtas mo ang sarili mo. Leia, pinapangako ko, ganun din ang gagawin ko. Simpleng umiti si Leia. Tsaka hinawakan ang kamay ni Adam. Subalit marahas na umiling ang lalaki. Alam mo namang kayang-kaya kong gawin kung ano man ang gusto mo iutos sa akin. But I can't do the same thing. Kung gano'n, edi problema mo na yan. At ikaw ang problema ko. You know what? Ang yabang mo. Sandali pa silang nagpalitan ng mga salita bago tuluyang umalis nang dumating ang kanilang sundo. Hindi nagtagal, narating na nila ang lugar kung saan pinaniniwala ang naroon ang pugad ni alias Pido. Matagal-tagal din nila na hinanap iyon. Kaya hindi na rin kataka-taka ang pagmamadali nilang kaagad na matupok ang grupong yon. Isa-isa silang bumaba ng sasakyan nang may pag-iingat. Mula pa lamang sa malayo, ay makikita na ang usok na nagmumula sa paligid. Mag-ingat ka. Huwag kang lalayo sa akin hanggat maaari. Huwag mong ibababa ang baril mo. Matagal na akong sundalo, Adam. Alam ko kung paano mag-ingat. Mag-iingat ako. At ikaw din dapat. Sagot ni Leia, tsaka sila sabay na tumango sa isa't isa. Nagsimula ang operasyon. Hindi nagtagal umalingaw-ngaw ang mga putok. Napakabilis ng mga pangyayari. Kailangan maging alerto sila sa bawat galaw dahil maaaring may lumitaw mula sa kahit anong direksyon. Leia, sa kanan! Agad siyang umiwas nang marinig ang sigaw ni Adam sa hindi kalayuan sa kanya. Sandali niyang tinignan si Adam nang may pasasalamat bago sila muling magpatuloy. Habang tumatagal ay lalo lamang nagiging magulo ang paligid. May mga sumasabog. May mga gusaling nagsisimulang masunog. May mga taong nagtutulakan upang makalabas. Dahil sa lakas ng nangyayaring putukan, mga kabilaang pagsabog at kahindik-hindik na sigawan ng mga tao sa paligid. Halos hindi na nila alam kung gaano katagal silang lumaban. Ngunit ang tanging alam nila na mga sandaling yon, sa gitna ng panganib, kailangan nilang tapusin ang kanilang misyon. Adam, sa likod mo! Mabilis na yumuko si Adam sa sigaw ni Leia. Pagkatapos ay isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Dahilan ng pag-atras ni Adam. Ayos ka lang? I'm okay. Sigaw pabalik ni Leia. Tsaka dahan-dahang naglakad papalapit sana kay Adam. Ngunit bago pa sila magkalapit, muling sumabog ang kung anuman sa pagitan nila. Dahilan kung ba't pareho silang napaatras palayo sa isa't isa. Tinawag nila ng sabay ang pangalan ng isa't isa, subalit tinabunan na makapal na usok ang kanilang pagitan at ang kanilang paningin. Adam? Muli niyang tawag subalit wala nang sumagot. Adam! Subalit wala pa rin talagang sumasagot. Adam, nasan ka?
Muli siyang sumigaw. Ramdam niya ang panginginig ng tuhod niya. At ang takot na dahan-dahang bumubulusok sa dibdib niya nang wala pa rin siya makuhang sagot mula sa lalaki. Mas lalo siyang kinabahan. Hindi niya dapat iniisip yon. Hindi ngayon. Kailangan niya magpatuloy. Ngunit hindi niya magawa. Nagpatuloy siya sa paghahanap habang mabilis na kumakalat ang apoy sa paligid. Ang dating lugar na kanilang dinaanan ay halos hindi na makilala. May mga bahagi ng gusali na gumuho. May mga gamit na nagkalat. May mga taong pilit na gumagapang para makaalis sa lugar. Ngunit wala si Adam. Nasaan ka? Halos hindi niya marinig ang sariling boses sa ingay ng paligid. Muli siyang naglakad. May nakita siyang isang bahagi ng kanilang pinagdaanan kanina. Ngunit bigo siyang makita si Adam doon. Ma'am, May sumigaw mula sa likuran kaya napalingon siya. malis na tayo, hindi naligtas dito. Sandali si Adam. Hindi ko pa siya nakikita, hahanapin ko muna siya. Aniya. Saka muling tinawag ang pangalan ni Adam. Subalit tulad kanina, wala pa ring sagot. O kahit anong senyales man lang na buhay ito. Hanapin natin siya, please. Pero ma'am, kailangan na nating umalis. I'm not going anywhere nang wala siya. Muling tumingin si Leia sa paligid. Mas lalong lumalaki ang apoy. Ramdam niya ang init sa kanyang balat. Pagkatapos ay isang malakas sa pagsabog muli ang naganap. Napaatras siya. Sa pagkakataong iyon, alam niyang kailangan niya nang umalis. Ngunit hindi pa rin niya kayang tanggapin na hindi niya alam kung nasaan si Adam. Hindi niya alam kung buhay pa ba ito. Hindi niya alam kung nasaktan ba ito. Kung nakaligtas ba ito sa pagsabog na yon. Ang tanging alam lamang niya, hindi niya kayang umalis na hindi ito nakikita. At mas lalong sumisikip ang dibdib niya habang lumilipas ang segundong hindi niya ito nakikita. Bahagya nang nanginginig ang kanyang boses nang tawagin niya ito sa pangalan nito. Muli niyang sinubukang hanapin ito ngunit sa dami ng usok at apoy wala na siyang makita. Maya-maya pa, may narinig siyang sasakyang paparating. Isang sasakyang panghimpapawid. Dumating na ang sasakyang susundo sa kanila. Ma'am Leia, hindi natin pwedeng gawin to. Hindi tayo pwedeng manatili dito na matagal. Sandali pa. Pero delikado na. Napatingin siya sa paligid. Gusto niyang manatili. Gusto niyang hanapin si Adam. Pero alam niyang kapag nanatili pa siya roon, baka pati siya hindi na makaalis. Adam, kung buhay ka man, magkikita pa rin tayo. Habang papalayo ang sasakyan. Patuloy siyang nakatingin sa lugar na nilalamon na ng apoy. Umaasa siyang sa bandang huli. Makikita niyang lumabas si Adam, ngunit wala. Walang kahit anong palatandaan. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, naramdaman ni Leia ang takot na minsan niyang naramdaman noon. Ang takot na baka tuluyan na niyang mawala ang taong hindi niya kailanman tunay na nakalimutan. Hindi niya alam kung naririnig pa ba siya ng lalaki kahit ilang beses niya itong tawagin. Ngunit patuloy pa rin niyang binibigkas ang pangalan nito. Lumipas ang ilang minuto. Tahimik lang siyang nakaupo. Walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Nakatitig lamang siya sa malayo habang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang huling sandaling nakita niya ang lalaki. Ang pagsabog, ang usok na biglang pumagitna sa kanila, ang sigaw nito, at ang sariling boses na paulit-ulit tinatawag ang pangalan ni Adam. Hindi niya alam kung ilang beses niya itong tinawag. Hindi niya rin alam kung narinig ba siya nito. Ang alam lang niya, hindi niya na nakita pa si Adam pagkatapos niyon. Pagdating nila sa kanilang lugar, isa-isa nang bumaba ang mga kasama niya. Si Leia naman ay nanatili muna sa loob ng chopper. Umaasa pa rin siyang may darating na balita.
Na baka may ibang pangkat na nakakita kay Adam. Na baka natagpuan nila ito sa ibang bahagi ng lugar. Na baka kahit sugatan ay nakaligtas pa rin. Ngunit habang lumilipas ang oras, unti-unting nawawala ang pag-asang iyon. Walang nakakaalam kung nasaan si Adam. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hindi na alam ni Leia kung paano haharapin ang posibilidad na baka tuluyan na nang nawala ang taong pinakamamahal niya. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik ito. Hindi niya masabi sa sarili kung ba't gano'n na lang kabigat ang kanyang nararamdaman. Isang linggo pa ang lumipas. 7 araw na walang balita patungkol kay Adam. At sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang naiisip ang mga bagay na sana noon pa niya ginawa. Sana pinakinggan niya ito. Sana hindi siya agad umalis. Sana hinarap niya ang problema nilang dalawa kesa tumakbo siya palayo. Pero ngayon huli na. Hindi niya na maibabalik ang nakaraan. At mas masakit isipin na maaaring wala na siyang pagkakataon na marinig ang paliwanag na matagal niya nang tinanggihan. Napahagulhol na lamang si Leia habang iniisip yon. Ilang araw na siya puro iyak lang ang ginagawa. Samantala isang hapon, nagtungo siya sa isang park. Gusto lamang niyang mapag-isa. Umupo siya sa isang bangko habang hawak ang pagkaing binili niya sa malapit na tindahan. Hindi naman siya gaanong nagugutom ngunit kailangan niyang may gawin upang kahit papaano ay maalis sa isip niya ang bagay na paulit-ulit na bumabalik. Tumingin siya sa paligid. May mga batang naglalaro. May mga mag-asawang naglalakad. May ilang taong tahimik na nakaupo. At sa dami ng taong nakikita niya, lalo niyang naramdaman kung gaano siya nag-iisa. Napabuntong hininga na lamang ito, tsaka tumanaw ng malayo. Sa loob ng isang linggo, ilang beses na niyang naisip si Adam. Hindi niya na mabilang kung ilang gabi siyang nagising dahil sa panaginip na hinahanap niya ito. At sa tuwing nagigising siya, laging pareho ang katotohanan. Wala ang lalaki. Napayuko siya at napaisip na sana noon hinarap niya na lahat. Isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa kung saan, kaya't nanigas ang katawan ni Leia. Mas gusto mo pa rin pala magsalita mag-isa. Pamilyar ang boses na yon. Hindi niya agad magawang lumingon kasi baka imahinasyon lamang niya. Maya-maya, dahan-dahan siyang napalingon. Nang makita niya ang taong nakatayo sa likuran, para bang huminto ang lahat. Adam. Mabilis siyang tumayo at ilang segundo pang nakatitig lang sa lalaki. May mga sugat sa mukha nito, may benda rin sa braso, marumi at gusot-gusot ang suot. Halatang ilang araw na itong hindi nakakapagpahinga ng maayos. Ngunit ang pinaka-importante, buhay ito. Buhay si Adam. Akala ko hindi na ito makikita. Mabilis siyang lumapit at niyakap ito ng sobrang higpit. Isang linggo kang nawala, Adam. Isang linggo kitang inisip. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Hindi mo alam kung gaano ako natakot. Hindi pa rin makasagot si Adam. Tila ninanamnam nito ang ganong pakiramdam. Bagamat nangingibabaw ang sakit ng mga tinamong sugat sa katawan. Tila ba wala lang yun dahil sa yakap ni Leia. Maya-maya, dahan-dahan silang umupo sa bangko. Hindi pa rin makapaniwala ang babae. Ilang beses niyang tiningnan si Adam na para bang kailangan niyang tiyakin na hindi lamang siya nananaginip. Napansin yon ng binata. Talagang tinitignan mo ako ng ganyan? Baka matunaw ako niyan. Sinisiguro ko lang na totoo ka. Na totoong nandito ka. Baka kasi panaginip lang to. Totoo to. At kailanman hindi ako nawala sa'yo, Leia.
Hinalikan niya ang kamay ng dalaga. Nang dumapo ang kamay nito malapit sa labi niya. Sabihin mo sa akin kung ano nangyari. Saglit na nanahimik si Adam. Pagkatapos, huminga ito ng malalim bago nagsimula magkwento. Pagkatapos ng pagsabog, hindi na kita nakita. Ang huli ko nakita ay usok na pumagitna sa ating dalawa. Sinubukan ko lumapit sa direksyon kung saan kita huling nakita. Pero biglang gumuho ang bahagi ng lupa na tinatapakan ko. Hindi ko na napansin na malapit na pala ako sa bangin. Dahil halos wala na ako makita sa kapal ng usok. May nahawakan akong ugat o sanga. Pero hindi yun sapat para pigilan ako. Bumigay yun at tuluyan ako nahulog. Ang pinakahuli ko na alala, bago ako mawala ng malay yung sigaw mo. Tinatawag mo ang pangalan ko. Hindi ko alam kung gaano kalalim ang pinaghulugan ko. Hindi ko rin alam kung gaano katagal ako nawala ng malay. Pagmulat ko, nasa isang bahay kubo na ako. Hindi ko alam kung saan yun. At halos, hindi ko na rin maigalaw ang katawan ko dahil sa mga sugat. Noong una, akala ko, baka isa ka sa mga kasama natin na namatay din. Umaasa rin ako sa mga oras na yun na baka mahanap mo ko ng kahit na sino. Isang matanda ang tumulong sa akin. Siya ang nakakita sa akin. Sabi niya, nagkataon lang daw na napadaan siya malapit sa bangin nang marinig niya ang pagbagsak. Nang tignan niya, nakita niya na ako nakahandusay sa ibaba. Hindi niya alam kung buhay pa ako. Pero pilit niya akong dinala sa bahay niya. Wala siyang telepono. Wala ring signal sa lugar na yon. Kaya wala siya ibang nagawa kundi alagaan ako. Bahagyang napahawak si Leia sa kanyang kamay. Sinabi niya sa akin, 4 na araw akong walang malay. 3 araw akong hindi gumising. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano pa ako nakaligtas. Sabi niya, basta kinaya ko na lang daw. Pero pinilit niya pa rin ako alagaan. Pagmulat ko siya agad nakita ko. At alam mo ba, ikaw ang unang taong pumasok sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, dahil ikaw ang taong huli kong narinig. Siguro, dahil bago pa man mangyari ang lahat, alam ko na may mga bagay pa tayong kailangang pag-usapan. Habang nakahiga ako ron, paulit-ulit ko naiisip na baka hinahanap mo ko. Baka iniisip mong patay na ako. At ang pinakamasakit, hindi ko man lang magawang sabihin sa'yo na buhay pa ako. Pagkatapos ng 4 na araw, unti-unti ako nakabangon. Mahina pa ako nun at hindi ko kaya maglakad na maayos. Sinubukan ko magtanong kung gaano kalayo ang lugar na yon. Pero hindi rin alam ng mga tao. Ang alam lang niya, malayo kami sa sentro. Kailangan ko munang gumaling bago makaalis. Ilang araw ako nanatili. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo kong iniisip ko ano nangyari sa'yo. Hindi ko alam kung nakauwi ka ba, kung ligtas ka ba. At higit sa lahat, hindi ko alam kung naghihintay ka pa. O kung may babalikan pa ako. Huminga ng malalim si Adam. Nang kaya ko na maglakad, sinubukan kong bumalik. Hindi naging madali dahil mahina pa ako. At hindi ko alam ang eksaktong daan. Pero kailangan ko makauwi. Kailangan ko malaman kung ayos ka lang. At kailangan kita makita. Ang taong inakala niyang tuluyan ang nawala ay ilang araw pa lang nakapaglaban upang makabalik. Sa buong panahong yon, iniisip din pala siya nito. Akala ko patay ka na. Paulit-ulit ko naiisip na sana hindi na lang tayo nagtalo. Kung sana hindi kita pinigilan noon. Leia, No, let me talk. Ang daming pagkakataong ibinigay ko sa sarili ko para kalimutan ka. Pero nang mawala ka,
Sa ako naintindihan na hindi pa lahat na nakalimutan. Oo, galit ako sa nangyari sa atin. Galit ako sa sarili ko. Siguro, galit din ako sa'yo. Dahil hindi ko alam ang buong kwento, pero higit sa lahat natakot ako. Natakot akong baka mawala ka bago ko pa malaman kung tama ba yung pinaniniwalaan ko. At na makita kita ngayon, hindi ko alam kung matutuwa ako o maiiyak. Alam ko hindi pa naaayos ang lahat. Alam ko marami pa tayong kailangang pag-usapan. Pero ayoko nang tumakbo pa eh. Ayoko na mangyari ulit na may pagkakataon naman tayo mag-usap pero mas pinili ko umalis. At kahit hindi pa nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila, pagkatapos ng araw na yon, alam nilang may pagkakataon pa silang itama ang mga bagay na matagal nilang hinayaan na masira. Samantala, makalipas ang ilang araw, mula nang muling makabalik si Adam, unti-unti ring bumalik sa dati ang takbo ng kanilang buhay. Hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ni Leia kapag kasama ito. Natutunan niya ng manatili, at higit sa lahat, natutunan niya ng makinig. Sa kabilang banda, dahil matagumpay ang misyon, napagpasyahan ang kanilang pangkat na parangalan ng mga sundalong naging bahagi nito. At nang dumating ang araw na yon, maaga pa lamang, nagsimula ng magtipon ng lahat. Maayos ang pagkakahanay ng mga sundalo at tahimik na naghihintay sa pagsisimula ng seremonya. Nasa isang tabi si Leia habang inaayos ang kanyang uniforme. Hindi niya napansin si Adam na ilang hakbang lamang ang layo sa kanya. Maayos ba akong tingnan? Tanong nito kaya't napalingon si Leia. Pinagmasdan niya si Adam mula ulo hanggang paa bago sumagot. Maayos naman pero mukha kang kinakabahan. Hindi ba't sanay ka naman sa ganitong event? Medyo. Pero mas kinakabahan ako sa sasabihin ko pagkatapos. What do you mean? May sasabihin ka? May gusto akong sabihin sa'yo. Pagkatapos ng seremonya, di ko alam kung paano ko sasabihin na maayos. Pero matagal ko itong pinag-isipan. Tsaka siguro, ito na ang tamang pagkakataon para doon. At maya-maya, nagsimula na ang seremonya. Isa-isang tinawag ang pangalan ng mga sundalong nakibahagi sa matagumpay na misyon. Nang tawagin sina Adam at Leia, sabay silang lumapit. Tinanggap nila ang kanilang mga parangal at ilang sandali ring tumayo sa harapan. Sa paningin ng iba, isa lamang itong matagumpay na misyon. Ngunit para sa kanilang dalawa, higit pa roon ang nangyari. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang mga tao. Naiwan si Leia sa isang bahagi ng lugar. Hawak pa rin niya ang kanyang parangal. Lumapit si Adam. Nilalaro nito ang sariling daliri at halatang kinakabahan. Leia, pwede ba kita makausap? Sigurado ka ba ngayon na? Nag-aalang ang tanong ni Leia. Oo. Alam ko matagal na natin itong dapat pinag-usapan. At alam ko may mga bagay na hindi ko na mababago kahit ilang beses ko pang ipaliwanag. Pero gusto ko malaman mo na hindi ko kailanman gustong saktan ka. Kung may isang bagay man akong pinagsisihan, yun yung hinayaan ko lumipas ang panahon na hindi ko man lang nagawang ipaliwanag ang sarili ko sa'yo. Alam kong galit ka. Dahil sa nangyari. At naiintindihan ko kung bakit. Kung ako rin na nakakita sa nakita mo, marahil yun din ang iisipin ko. Pero sana kahit ngayon pakinggan mo ako. Nung araw na yan, nakita mo akong kasama ang dati kong kasintahan. Alam kong yun ang dahilan kung ba't ka nasaktan. Alam ko, mula na makita mo kami sa ganong sitwasyon at sa ganong posisyon, nabuo na sa isip mo ang sarili mong kwento. Pero hindi yun ang totoong nangyari, Leia. Kahit kailan hindi kita niloko. Hindi ko siya niyayakap dahil may relasyon pa kami. Hindi ko siya hinahawakan dahil gusto ko siyang halikan. Nakita ko lang siya bigla noong araw na yon. At gusto niya makipag-usap sa akin. Sinubukan ko iwasan siya. Dahil alam ko may relasyon na tayo nun. At alam ko masasaktan ka.
Pero ayaw niya akong tigilan. Paulit-ulit niyang sinasabi niya gusto niya akong balikan. Sinabi kong ayoko na. Hanggang yun, sinubukan niya ako halikan. Yun na nangyari. Tinulak mo siya? Akala ko may nangyari sa inyo. Akala ko niloloko mo ko. At yun ang pinakamasakit na bahagi. Pero hindi ako galit sa'yo kahit yun ang inisip mo. Gusto ko ipaliwanag sa'yo ang lahat. Pero umalis ka agad at sinubukan ko sundan ka. Sinubukan kitang kausapin pero ayaw mo makinig. Akala ko nun, kapag umalis ako magiging mas madali. At naging madali ba, Leia? Napailing ang babae. Sa akin din hindi. Maraming taon ako naghintay na magkaroon ng pagkakataong sabihin sa iyo ang totoo. Napatingin na lang si Leia. Adam, I'm sorry. alam ko hindi ko maaaring burahin ang mga taong nasayang. Hindi ko rin may babalik ang tiwalang nawala sa atin noon. Pero gusto ko sabihin sa iyo ngayon na hindi ako nagsawang mahalin ka. Kahit di tayo nagkita na matagal. Kahit pareho tayo nagpatuloy sa buhay natin. Hindi ko nakalimutan ang nararamdaman ko para sa'yo. Tahimik na pinahiran ni Leia ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Kung alam ko lang, ang dami nating taon na hindi nagkasama. At kung hindi tayo muling pinagtagpo dahil sa trabaho, hindi ko rin alam kung magkikita pa tayo. Siguro, may dahilan kung ba't nangyari ang lahat. Leia, may isa pa akong gustong itanong. Nagkatinginan silang dalawa. Pagkatapos ay tumayo si Adam. Dahilan kung ba't napakunot ang noon ni Leia. Bakas ang pagiging kabado sa mukha ng lalaki. Adam, anong ginagawa mo? Tanong ni Leia, ngunit sa halip na sumagot. Huminga muna ito ng malalim pagkatapos diretsong tumingin sa kanya. Alam kong mukhang biglaan. Alam ko marami pa tayong kailangang ayusin. At baka sabihin mo masyado ako nagmamadali. Pero sa totoo lang, matagal ko na itong iniisip. Sa lahat na nangyari sa atin. Napagtanto kong hindi ko gustong dumating ulit ang araw na pagsisihan ko ay isang bagay dahil hindi ko sinabi ang nararamdaman ko. Leia Martinez, will you do the honor of being my wife? Adam? I know it's fast. Alam ko hindi perpekto ang paraan ng pagtatanong ko. Alam ko marami pa tayong kailangang pagdaanan. Pero ayoko na mawala ka ulit, Leia. Ayoko na umabot tayo ng panibagong mga taon na hindi natin alam kung ano mangyayari. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong bumuo tayo ng buhay na hindi nakadepende sa mga bagay na nangyari noon. Lumambot ang puso ni Leia. Alam niya sa mga oras na yon, nakuha na naman ni Adam ang puso niya. Yes, Adam. I will marry you. I don't care about the past. We still have the future ahead of us. At di ba yun ang mahalaga? Tumangutango si Adam at mabilis na isinuot ang singsing sa daliri ni Leia. Pagkatapos ay agad niya itong niyakap ng mahigpit. Akala ko hindi mo tatanggapin. Sa wakas, matapos ang maraming taong pagkakahiwalay, nagkaroon sila ng pagkakataong magsimula muli. Nang araw din na yon, matapos ang lahat ng pag-uusap nila, matagal silang nanatiling tahimik sa isang lugar. Muling binalikan ni Leia ang mga alaala, hindi na upang saktan ang sarili, kundi upang tuluyang maunawaan kung saan nagsimula ang lahat. Kung tutuusin, napakasimple lang pala nang nangyari. Pero ang dami nating nasayang na taon dahil doon. Siguro dahil pareho tayo natakot. Ang pinagkaiba lang tumakbo ako habang ikaw hinintay mo ko. Kaya sorry Adam, pagkakamali ko rin yon. Nagkatinginan sila. Wala nang galit, wala nang sama ng loob.
Wala ng mga tanong na matagal nang naghihintay ng sagot. Ang natitira na lamang ay ang dalawang taong minsang nawala sa isa't isa at muling pinagtagpo ng pagkakataon. Handa ka na ba, Leia? Saan? Sa panibagong simula. Sandaling tumingin si Leia sa kanilang kamay na magkahawak. Pagkatapos ay ngumiti siya. Yes, I'm ready now. At sa pagkakataong yon, hindi niya na kailangang kalimutan ang nakaraan. Hindi rin niya kailangang burahin ang mga sakit na pinagdaanan nila. Dahil ang nakaraan ay bahagi na lamang ng kanilang kwento. Isang kwento ng dalawang pusong minsang nagkahiwalay dahil sa maling pagkakaintindihan. Mga taon na lumipas nang hindi nagkikita. At isang pagkakataong muling pinagtagpo ng tadhana. Hindi naging madali ang lahat. Hindi rin naging maikli ang daan pabalik sa isa't isa. Ngunit sa huli, natutunan nilang may mga pusong kahit gaano kalayo ang marating. Marunong pa ring bumalik sa isa't isa. At sa pagitan ng digmaan, pagkawala, takot at mga sugat na iniwan ng nakaraan, muling nagtagpo ang dalawang pusong matagal nang naghihintay sa isa't isa. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po.